Ito, may sagot ho si Congressman Leandro Leviste kay Ombudsman Boying Rimulya. Kasi itong si Rimulya ay ikinokonek po at kine-question yung pagkakakuha ng franchise ni Congressman Leviste sa Kongreso at sabi niya ho, parang meron daw hong conflict of interest at ginamitan di umano. Sabi ho ni Rimulya ng kapangyarihan at parang pinalilitaw, meron daw hong kasabwat sa ilalim po ng Duterte administration. So yan po, no? Pero may sagot ho dyan si Congressman Leviste dito ho kay Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. At maganda ho yung kay Congressman Leviste ay kanyang hinahamon at lahat po ng mga kongresista, nasa 318 na mga kongresista, ay isiwalat, ibulat-latin lahat po ng kanilang SALN, yung Statement of Assets and Liabilities and Network. Doon malalaman ho kung ano-ano yung mga kaugnayan ng mga kongresista sa bawat kumpanya para malaman kung sino yung may conflict of interest. So ito ho kasi may binabanggit ho, ito pong si Ombudsman Boying Rimulya na ikinekta niya po sa Duterte administration ang pagkaka-aproba ng solar franchise dito po sa kumpanya ni Congressman Leviste. At ayon po sa kanya ay nakuha noong 2019 sa kasagsagan ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Ayon po kay Rimulya, meron daw pong malinaw na koneksyon sa kapangyarihan ang naging pag-usad ng franchise at hindi ito hiwalay na sa impluwensya ng nooy nakaupong administrasyon. So binanggit ho niya kasi nanay rin ho, senador, si si Senator Loren Legarda at noon siya raw pong chairperson ng Senate Committee on Finance na sinasabing isa po sa pinakamakapangyarihang komite diyan po sa Senado. So ang sabi niya ho ni Rimulya ay may koneksyon sa Duterte government 2019 yung franchise kasama nanay niya. So yun po ang aligasyon ni Ombudsman Rimulya. May sagot ho dyan si Congressman Leviste pero maganda pakinggan ho muna natin ito hong mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at parang yun na ho ang naratibo ho ngayon. Parang pareho sila, no? Galawang Yusek Claire Castro ho ito. Yung binabanggit ho ni Ombudsman Boying Rimulya. Pareho sila ng tunog. Pareho sila ng direksyon na ang itinuturo ay mga Duterte. Diyos ko pong buhay ito. Talagang walang katapusan. Lahat na lang, puro Duterte. Ito panoorin, pakinggan ho natin. Itong pahayag mismo ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito po. Yung corporate structure niya sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan Super daw yung naglakad niyan Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa naglakad. Kasama sa naglakad niya. Siyempre, incumbent yun pero siyempre, kunyari, ano siya? Arm's length. Arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi, naman, kunyari, ganito. Ang malaki, hindi. Yan po ang pahayag at sabi ho ni Ombudsman Boying Rimulya may koneksyon sa Duterte government yung 2019 franchise at kasama yung nanay niya. So yan po ang aligasyon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, nung maaprobahan itong franchise noong 2019, ang Senate President po noon ay si Senator Tito Soto. Siya po ang Senate President. At ang nag-endorse ho niyan, ang nag-sponsor sa Senado, ay ito pong si Senator Grace po. So siguro tanungin ho dapat yan questionin niya ni Ombudsman Boying. At dito ho, kasi maliwanag ho, pag nakakuha ka ng prangkisa, mga kababayan, yan po ay dadaan po yan sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung House of Representatives, at daging din po sa Senado. Sa House of Representatives, ang mga principal authors ay ito pong sina Congressman Arthur Yap
Maria Carmen Zamora at Francis Alvarez. So yun ho. At nakakuha po ito ng mayorya na na mga kongresista at naipasa ito ho yung panukala diyan po sa mababang kapulungan. Tapos dumaan din sa Senado, umakyat sa Senado, nakapasa rin po at ang Senate President noon ay ito pong si Senator Tito Soto. So yun po. So lumilitaw, siguro parang naliligaw ng landas ito pong si Ombudsman Remulla na ang pag-aaproba ng isang panukalang batas. Yan po ay kapangyarihan ng mga kongresista at ng mga senador. At sa huli, aaprobahan na lang po yan ng Pangulo. Di po ba? Di ba, para maging ganap na batas. So, dito ho, kung meron ho nakita na conflict of interest at merong hinala, ito pong si Ombudsman Remulla, questionin niya yung mga dating kongresista. At na nagsilbing may akda o principal authors ng nasabing panukalang batas na naging batas, mga kababayan. Pero dito maliwanag naman ho na yung pagkakakuha ng prangkisa ng kumpanya ni Congressman Lebiste, ako pananaw ko ito mga kababayan, ito po ay dumaan sa legal na proseso. Malagang linawin ho natin mga kababayan na anuman tamang proseso. Kumuha po siya ng pag-aaproba diyan po sa mababang kapulungan. Tapos pagkatapos niyan ay ganoon din sa Senado. So yung panukalang batas na ito dumaan sa tamang batas o sa tamang proseso. Ito nga, niresearch natin ito. Ito ho ay yung 17th Congress ho ito at yan po yung House Bill number 8179. Pangunahing may akda, sina Arthur Yap, Maria Carmen Zamora at Franz Alvarez. At sa pag-usad po ng panukala sa Kamara, ay sinuportahan po ito ng mahigit sa 70 kasamang may akda, nagmula sa iba't ibang mga rehiyon at partidong politikal. Tapos niyan ay nagkabutuhan, nakapasa po sa third and final reading, tapos pumunta po sa Senado, inisponsoran po yan ni Senator Grace po. Tapos ang Senate President to na si Tito Soto, inaprubahan ng Senado, nag-bycam, tapos siyempre, na-approve na sa dalawang kapulungan, pinirmahan ni Pangulong Duterte bilang batas. Gano'n naman, kumbaga sa ministerial na lang napipirmahan ng Pangulo. Kasi sino ba namang aayaw dito dahil sa makatutulong po ito, di ba? Para sa renewable energy dito po sa ating bansa. Pero ito maganda ho ang sagot ni Congressman Lebiste dito po kay Boying Remulla. Ito maganda ho ito. Kasi ang sabi ho niya, gusto mo magkaalaman na lahat. At para kwentas claras, yung mga sinasabing issue na yan ng conflict of interest, yung lahat po, 318 na mga kongresista, yung mga congressmen lang ang sinasabi niya, kasi siya, bilang isang kongresista, yung 318 na congressmen, ibulatlat lahat sa publiko yung SALN. Para magkaalaman, SALN mo, makikita ko kasi SALN kung saan siya may kaugnayan na kumpanya, kung ganito, at para malaman kung bawal din ba yung ginawa ni Lebiste. So yung pong hamon niya, ito panoorin niyo mga kababayan, yung pahayag mismo, yung matapang na hamon ni Congressman Leandro Lebiste na maglabasan tayo lahat ng SALN. Lahat yan, yung 318 na mga kongresista para magkaalaman at magkabistuhan kung sino yung may conflict of interest. Ito, panoorin niyo si Congressman Lebiste. Ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealings with gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal na conflicts of interest. Tignan natin ang mga SALN ng 318 members of Congress at ano ang mga kaugnayan ng mga kumpanya na pinag-aari nila sa mga kontrata sa gobyerno. Buksan natin ang mga SALN ng lahat ng mga congressman para makita natin sino ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya, sa mga sektor na ito, dahil
ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas. Lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito. Yan po ang pahayag ni Congressman Libiste. Kayo ho, sumasang-ayon. Ako, sang-ayon ho ako rito, no? Na sige, lahat ho ng mga kongresista, 318, bulat-latin nyo ho. Lahat yung inyong salin, ilantad nyo ho sa publiko para repasuhin ho, himayin ho, reviewin ng publiko kung ano ang nilalaman at magkabistuhan kung ano yung mga kumpanya na inyong kinabibilangan, na inyong pamilya, at para magkaalaman, di ba? Para magkabistuhan na rin kung sino talaga yung may totoong conflict of interest. Kasi ho, itong si Congressman Libiste, kanyang binabanggit naman na yung kanyang naibentang shares dyan po sa Meralco Gen. Yun po ay hindi po yung saklaw sa sa prangkisa. Hindi po yung kumpanya na may prangkisa. At sa katunayan, wala na. Isinara niya na raw yung may franchise at matik nawala na raw po yun dahil sa hindi na nga umusad yung kumpanya. Yun ho. Pero ngayon ho, nakapagtataka lang ho mga kababayan, parang iisa po yung naratibo Yung angulo ni Ombudsman Remulla at si Claire Castro. Hindi kaya nag-usap ito? O iisa lang ang script na sinusundan na talagang dinudurog ko ng gusto. Ito pong si Libiste. At maging si Senator Loren Legarda, dinadamay na rin ho mga kababayan. Hindi pa natin alam kung ano magiging sagot ho rito ni Senator Legarda. Pero ang dito ho mga kababayan, kasi parang nalilihis ho ang tunay ho na issue ho rito ngayon, talagang inaabangan po ng taong bayan, ay kung sino-sino yung mga dapat na managot dito po sa flood control project na ito, na kumita ng bilyon-bilyon at pinagsama-sama, aabot ng trilyon. Yun po ang tunay. Baka naman ito hong naratibo ni Remulla, Boying Remulla, at Yusek Castro, para malihis ang atensyon ng tao. At magalit ho rito kay Libiste at sa iba pang mga bagay, so makalimutan na ito pong sa flood control. Nalilihis po Kasi ang tunay po na issue ho ngayon, mga kababayan, yung mga nandambong, yung mga nagnakaw po, sa kabanang bayan, di po ba? So, yun po ang unahin. Sige, okay lang ho yan na imbestigahan kung meron pong conflict of interest. Ito hong kumpanya at ito pong si Congressman Libiste sa kanyang solar na kumpanya, okay po yan. Pero, Ombudsman, wag ho tayo malihis. Wag mong lituhin ang tao dito ho sa issue ng katiwalian, corruption sa ating gobyerno sa loob po ng Marcos Jr. administration na kung saan ay nabisto ho, bilyon-bilyon ho, ang dami ho, nagkamal po ng kwarta. Pera po ng taong bayan. So sana po yan po ang pagtuunan ng pansin at na kung ano-ano pa. So ang dami ho kasi. Itong hirap po, ngayon lang ho tayo nagkaroon po ng ombudsman na politiko, tapos parang nagsisilbing broadcaster din. Komentarista. Mga kababayan. At alam nyo, dapat ang ombudsman di ba, tahimik na nag-iimbestiga at talagang pag nandyan tsaka mo ipe-press con, meron ng kakasuhan, tapos may ipapa-aresto na, mga ganun. Pero wala ho puro dakdak. Kayo ho, mga kababayan, ano po masabi nyo rito sa panibagong banat na naman ni Ombudsman Boying Remulla na kung saan ay idinadamay na naman dito ang mga Duterte. Dito po sa solar franchise ni Libiste na di umano'y may kasabwat sa ilalim po ng Duterte administration at ganyan din po yung bukang bibig ni Yusek Claire Castro. Puro Duterte. Pag may mga babanat pag meron po mga kritiko sa laban po sa Marcos Jr. administration, bibweltahan nila tapos kasabot ng mga Duterte. Laging ganun ho. Yun pong naratibo. Mga kabayan. Kayo ano masasabi nyo rito? At ang pangalawa yung hamon. Kaya sumagot ito. Itong si Congressman Libiste. Sige, yung 318 na kongresista, labasan tayo ng SALN
para magkaalaman at pagkabistuhan sino ang may conflict of interest o kung sino yung may mga kaugnayan sa mga kumpanya. Ayun, maglabasan tayo. Ayun ho. Okay, sige, mag-comment na po kayo dito po sa ating channel para naibahagi nyo naman po ang inyong nararamdaman dito po sa isyong ito, lalo na ito pong si Ombudsman Boyeng Rimulya ay katono ng kanyang naratibo, itong si Yusek Claire Castro. Pareho sila. Hindi ko alam kung iisa ang script o ano pa man. Okay, at magandang hamon ni Congressman Libiste na lahat po, yung 380 na kongresista, ilabas ang SALN. Di po